mapakinig ng word ni Lord? Amen. So, nawa, katulad nga ng lagi kong sinasabi, sabi ni Pastor, kailangan, meron tayong malaking lagayan. Sabi pala ni ate. Sabi ni ate, pag pupunta tayo, kailangan meron tayong malaking lagayan para makuha natin lahat ng pwede nating makuha. Sabi din ni Pastor, kapag nandito tayo sa loob ng simbahan, iwan muna natin yung problema o pagsubok natin sa ating tahanan. Bakit? Para makapag-focus tayo sa word at saka alam natin yung dapat natin gawin pag uwi natin ng tahanan para ma-solve yung problemang kinakaharap. Ngayon, settle down na. Focus muna tayo sa word. Huwag muna natin isipin si crush o yung katabi mo. Ngayon naman, tatawagin ko na ating speaker sa araw na to. Walang iba kundi ang ating butihing Pastor Ricky Tadle. Okay, salamat sa appreciation, no? Pero sabi ko, kung may problema man kayo, nasabi ko ba noon na iiwan sa bahay? Ngayon, di na pwede. Dalhin dito kasi at lutasin natin. Pag iiwan nyo yung problema nyo, pagbalik nyo, nandun pa rin. Hindi matanggal. So, kailangan dalhin sa simbahan ang problema para lutasin natin. Amen? So, yun pala ang sikreto. Kasi kung suluhin mo yung problema na yan, mas lalong lumaki ang problema. So, ako nagpasalamat sa inyo, sa lahat nandito. Kagaya ng sinabi ko kanina, na namimiss ko kayong lahat. At naalala ko mga kapatid, ito pa, isa pang bagay na nakikita ko. Pag tinuturuan ko yung mga mangyan, maaring 5 lang sila, matawa ka na maasar, o ano pa mang naramdaman mo, pag pinakanta mo sila na dapat sabay-sabay, linya, ganun ang hiliran nila. Dahil nahihiya pa. Gustong magtago. So yung nauna, gustong magtago. Nakarating na sila sa pinakadulo. Ganon sila. Sabi ko dito, hilira kayo. Pag maghilar, ganon pa sila. Halos nakakuan. Kaya sabi ko nga, itong aking misis ay nagtuturo. Tinuturuan niya, kahit anong turo namin, sabi ko nga, Lord, tulungan niyo kami. Ganon ang lagi kong kuan. Walang nagtuturo doon, wala kaming katuwang. Dito, sobra-sobra na dito no? Kaya panalangin ko, bawasan dito. Magbawas naman kayo. Maganda dahil una, pagtulong yan. Okay? Yun lang ang gustong pumunta doon. Pero hindi ibig sabihin na doon manatili. Turo lang ba? Diba? So, salamat ako sa Panginoon na ganun pa man ay nakapagtiis din tayo. Amen? So, di tayo magtagal. Ang ano ko ngayon, ang mensahe ko ay napaka-iksi lang to dahil alam na natin lahat ito Gusto kong i-refresh lang sa ating mga kaisipan. Amen ba? So, masaya ba tayo? Ito lang pinagtataka ko na itong mahal na araw, ito pag-usapan natin, mahal na araw. Buti pa yung araw may mahal. Di ba? Pero yung iba dyan, walang mahal. So, ganito na mga kapatid. May mga katawagan sila, di ba? Hindi ko alam kung anong mga tawag yan ba Mula Lunes hanggang Sabado yata, hanggang Linggo. May tawag sila. Ang alam ko lang, itong Wednesday, Ash Wednesday yan, di ba? Pero Huwebes, di ko alam kung anong tawag sa Huwebes Sa Biyernes, Good Friday, Black Saturday, at saka yung Easter Sunday. So, pag sinabing Easter Sunday, ito na ngayon, yung pagkabuhay. Ngayon, ang mensahe ko ngayon ay tungkol sa pagkabuhay. Amen? So, alam na natin yan. Alam na natin, pero gusto kong i-refresh nga sa inyong kaisipan, ano ba yung kahalagahan, yung pagkabuhay nga. Siyempre, kung kayo po magtaka siguro, kung may mga kamag-anak kayong nabubuhay mula sa patay, hindi siguro mapagsidlan yung kagalakan yun, no? Amen? Ako, naranasan ko yan dahil tungtuwain tatay ko, dahil ako ay ginawa na ako ng kabaong, pero sa akala nilang mamatay ako, dadalhin na ako sa libingan, laking gulat nila na nabuhay ako. At ganun yun si Karen. Noong time na pandemic ba yun, na halos wala na silang malay
ng lamig na ilang minuto, sumigaw talaga ako. Si Mian nga sabi niya, tumawag si Mian ng taxi. Ngayon, pagbalik ni Mian, nandun na yung taxi. Pero sabi ko, wag. Dahil naramdaman ko buhay ang bata. So, ganun pa man mga kapatid, sobrang tuwa natin. Amen? Gaano pa kaya ang tuwa natin kung ang Diyos nabubuhay? Alam mo bakit natutuwa tayo? Sige nga, gusto kong ideya ninyo na bakit tayo natutuwa na nabuhay ang ating Panginoon. Dahil kung tutusin nga, noong panahon na hindi pa siya isinilang o hindi pa siya nagpakatao, walang sinasabi sa Biblia na tungkol sa pagkabuhay. Amen? Doon sa lumang tipan. So ano mangyari doon sa mga unang tao? Hindi rin sila mabubuhay. No? So ibig sabihin, itong pagkabuhay, malaki palang impluensya at ito po yung nagbigay sa atin ng regalo. Okay? So, ito natin mapakinggan ngayon mga kapatid. Kaya gusto kong iparating sa inyo na ang kahalagahan ng pagkabuhay, napakaganda at napakalaking impluensya sa ating buhay Kristiyano. Amen ba? So tayo po'y manalangin. Thank you Lord. Marami pong salamat o Diyos. Nasa oras na ito, kami po'y pinagtagpo mo Panginoon upang sama-sama makinig na yung salita. Sama-sama Panginoon na pakinggan o Diyos ang mensahe na nagmumula sa iyo na ito'y patungkol sa iyong pagkabuhay. Bagamat Panginoon ay ikaw ay buhay na hanggang ngayon, sinisiblit ng karamihan o Diyos ang iyong pagkamatay at hanggang pagkabuhay dahil ito po ang nagisna ng iyong makaanakan na ikaw nagpakamatay sa cross at namatay na buhay para sa iyong maanak o Diyos. Salamat ng marami dahil maunawaan at naunawaan namin na sa iyong pagkamatay ay kami po ay pinatawad na Panginoon sa ang lahat ng aming kasalanan. Thank you Lord, samahan niyo kami na ito po'y ma-refresh sa aming kaisipan na sa araw na ito na ang kahalagahan ng iyong pagkabuhay ay ito po'y malaking bagay sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ang tema natin dito, yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, ito mga kapatid, kung ating basihan kasi yung kalendar, ito po'y Gregorian calendar. So, maaring hindi ito tukma. Kung ating basahin sa Biblia, yung tinatawag na kronolohiya, ito po'y hindi sila nagbabase. Para bang haka-haka lang nila. Dahil nga, para bang ito, ganitong petsa, ganitong time. Pero hindi actual talaga, nakikita at nakuha nila yung kapanahunan. So, para bang haka-haka na lang nila. So, lalo na yung tinatawag na Dark of Ages, itong Roma, ay nasakop nila yung Israel, ay ang nangyayari mga kapatid ay binulabog nila ang lahat at lahat ng kasulatan ay nawawala, sinusunog. So wala na silang alam paano ang ideya, paano mabuo yung tinatawag na kasaysayan ng unang panahon. At gumagawa na lang sila. Kaya itong Easter Sunday, itong mga ganito, hindi naman to tawag ng unang mga panahon eh. Ngayon lang to, nung time na sinakop na yung Israel. So ano bang karugtong at ano bang kwan nito? Tinatawag na connection to doon sa ating pagiging Kristiyano bilang pagkabuhay ng ating Panginoon. So dito mga kapatid, malalaman natin dahil una, ang sabi nito na ang resurrection pala may power. Tama ba yun? Okay? So may power. Yung power na yun, yun ang gagamitin natin ng Diyos para sa atin at gagamitin din natin balang araw. Amen? So, sino bang gustong mabuhay dito? Siyempre, buhay kayo eh. Siyempre, buhay kayo. Kung sino bang, siyempre sa atin, gusto natin na habang tayo namatay, lahat naman tayo namatay at lahat tayo bubuhayin. Pero ang masaklap noon, hindi lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, tandaan natin mga kapatid ha. Kaya gusto ko nga, ito'y pina-implementar ko doon sa Mindoro. Kasi nung nagseminar kami, para ba kung anong time na yun kami ng misis ko, para bang bumili kami ng suka, tapos napadaan lang kami sa isang seminar, nakaseminar tuloy kami, na mayroon dapat kaming pupuntahan o mayroon kaming meeting, doon kami napunta. So maganda rin dahil mayroon kaming natutunan. Okay, isa itong bagay nito. Gusto kong tapyasan ito. Ang ating daigdig, mamatid, ang langit, ilang bahagi ang langit nandoon.
So nabaha, nahati ang langit na one-third. One-third, one-third, one-third. So yung one-third na yan ay kay Lucifer. Tandaan natin ha. Yung si Lucifer ay isang worshiper, isa siyang tinagaruian na kanan ng ating Panginoon, doon sa langit ay nagrebelde. So lahat ng kay Lucifer, lahat ng kanyang mga anghel na almost 100 trillion ay binagsak ng Panginoon. Tama ba yun? So nandito sila. Wala pang ginawa ang salibutan, dito na sila. So ngayon, bakante ang langit ng one-third. Anong kailangan doon? Mga worshiper. Ngayon, kung tayo, ang tao, sinadya at ginawa ng Panginoon para ipalit doon sa mga anghel. O ngayon, kung hindi tayo mag-ayos sa ating buhay, yung mag-worship doon, dito pa nga lang. Alam mo, ang worship, mga kapatid, hindi lang sa basihan, doon sa tinatawag na marunong kang kumanta. Amen? Paano kung marunong kang kumanta, marunong ka magtugtog, sa labas, hindi ka marunong mag-worship? Ang worship, mga kapatid, binabasihan to sa iyong buong pagkatao. Amen ba? Yung buong pagkatao, yung pagbibigay, pag-uunawa sa mga kapatid natin, pagpatawad, isang worship yan na ginagampanan natin bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya nag-iipon tayo ng kayamanan dito. Amen? Kasi sa langit doon, nandoon na, ikiklim mo na lang. Kaya mga kapatid, ito kaya yung power na yan, ito'y, ang power na ginagampanan ng ating Panginoon, it is divine ability. Divine ability. Makadiyos na abilidad na kung saan ma-overcome ang kamatayan. Okay? Ma-overcome ang kamatayan at ito'y dinemonstrate na sa ating Panginoon. Di ba? At ito'y implicated doon sa lahat ng mga Kristiyano o sa lahat ng mga believers. Alam mo bakit, mga kapatid? Buksan natin ang ating Biblia. Kasi bakit ito'y ina-address doon sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon? Kasi doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, basahin ko ha. Sundan niyo lang ako. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan pala doon sa mga taong napapahamak. Okay? Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para nga sa ating naliligtas. Okay, bakit ito'y implicated? Implementation doon sa mga taong unbelievers dahil tayo po ay naniwala sa kanyang pagkabuhay. Okay? So noong time na maraming hindi naniniwala, alam mo batid, noong time na si Kristo, naalala niyo yung kwento nito? Na ang sabi ng Panginoon, nung pumunta siya sa templo, pagdating doon, nakita niya na ang mga tao doon nagtitinda. Nagagalit siya. So, nung nagalit siya, pinagtaob niya lahat, mga pera, pinagtapo niya. Kaya siguro, nung time na nakikita ko sa video, nakita mo sa video na isang pari nagagalit? Mayroon doon eh. Ginaya niya si Kristo, di ba? Na-viral tuloy siya ngayon. So, di ko alam kung tama yung ginawa niya. Kasi gusto niyang gayahin si Kristo eh. So, may tuloy nga galit. Pero si Kristo nung time na yun, sabi sa Juan, chapter 2, verse 19, to sa unahan, basahin niyo dyan, na ang pagkasabi doon na habang si Kristo'y pumapasok, nakita niya yung mga taong nagtitinda, nagsusugal, at nagagalit siya. At nagre-react yung mga Hudiyo doon. Na ano daw palatandaan, patunay, na may karapatan ka dito. O, di ba? Sabi ng mga Hudiyo. Pero ang sabi ng Panginoon, itong templo na ito, magigiba to. Pero sa loob ng 3 araw, itatayo ko. Ang sabi ng mga tao, 46 years na itong ginagawa, tapos sa'yo, 3 araw lang? O, di ba? Anong simpleng pag-iisip natin doon? Kaya doon naalala ng ating mga apostolis. Alam mo mga apostolis sa mga kapatid, kung kailan nangyari at nangyari na, doon nila naalala na totoo pa lang lahat. Ngayon mga kapatid, antayin pa ba natin na kung saan babalik na si Kristo? Ay, totoo pala. Saka pa tayo magbago? Saka pa tayo mag-iisip? Di ba? Saka pa tayo mag-ayos sa ating buhay? Gayahin ba natin yung apostolis? Di ba? Ngayon pa lang, gagawin natin ang lahat, mga kapatid, para pagdating ng Panginoon, handa na tayo. Hindi tayo katulad sa 25 sa Mateo na may 10 dalaga na ang pagbalik ng ating Panginoon, yung isang ikakasal, 5 lang ang nakasama doon.
So kawawa yung 5. So alam mo kapatid, doon sa sinabi sa kasulatan, doon sa langit na 1/3, yung 1/3 na yan, abot din yan ng trillion din yan eh. Okay? O billion katao. Pero mas marami talagang mapunta sa impyerno. Kaya yun ang isip-isipin, Lord, isa ako. I-claim natin, di ba marunong tayo mag-claim? Marunong tayo mag-proclaim na ganitong gagawin, ganito dumating sa akin. Isa rin yan ang i-claim ninyo. Lord, isa rin ako na makasama doon sa langit. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa isang tao na nagpako, na Panginoon, isama mo rin ako kung nandun ka na sa langit. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita. Di ba? Napakagandang kwan yun, mensahe para sa atin. Na noon pa man, hindi nakapagsisi. Ngayon pa kaya, nakapagsisi ka na? Pero kaya nga lang, kung nagsisi na tayo, huwag nating balikan yung mga bagay na dapat nating nagbigay sa atin ng kaguluhan. Yun ang mahirap mga kapatid. So ito implication doon sa mga sa mga believers tayo. So may 7 bagay mga kapatid, ito madalian ko lang. Na ano bang kahalagahan o anong resulta yung power na ito na nagbigay ng power doon sa pagkamatay ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Kasi ito nga mga kapatid, na itong Easter Sunday, yun ang sinasabi ko kanina eh. Kung kwintahin nating mabuti, namatay si Kristo kailan? Biyernes. Kung nabuhay siya ng Sabado o Linggo, para bang hindi natukma sa 3 araw, no? Dapat bukas pa eh. Kasi ang isang araw, 24 hours eh. Tapos, halos, 48 hours lang. Hindi 3 araw. So, ang binasihan nila, hindi oras, kundi yung pagdating ng kahit na sabihin pang umaga o gabi, tapos pagdating ng alas 12 ng hating gabi, 2 araw na sa kanila. Kahit 1 oras lang pagitan. Di ba? So, may mga dapat nating intindihin. So, ngayon, ang pinag-importante din natin, yung gaano ba kahalagahan yung pagkamatay ng ating Panginoon. Okay? Una, mga kapatid, ang power na binibigay, ito po'y nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Amen? Bakit siya nabuhay? Dahil pinangako na doon sa Isaias na ang isang taong magbata, mamatay at mabuhay. So ganun nga nangyari. Kasi kung hindi pinangako yan at hindi na nangyari yan, sinungaling ang Biblia at wala talagang maliligtas. Amen? Buti nga ginawa ng ating Panginoon eh. Dahil kung talagang gustuhin ng Panginoon na hindi siya mabuhay, pwede naman eh. Hindi siya magpakita eh. Diretso na sa Ama eh. Gugulatin na lang tayo, di ba? Pero magandang kaparaanan, bakit ginawa niya yun? Para lahat tayo ay mabubuhay. Amen? So napakagandang kuhan mga kapatid. Napakagandang mga bagay na dapat nating matutunan. Ang tanong ko nito, ito mga kapatid nung nabuhay ang ating Panginoon, kung nagbasa tayo ng Biblia, sino ang pinakauna na nakakita o nalaman na buhay ang ating Panginoon? Di ba si Maria? Ano ba to si Maria? Kung ating basahin ang Biblia, si Maria ay isang babae na mababa nga ang lipad eh. Di ba? Pero may mga verse doon na hindi talaga tinutukoy kung siya ba yun. Pero ang tinutukoy na siya talaga, yung pinasukan siya ng 7 espiritu. Siya talaga yun. Pero doon sa pinag-aralan, ang tinutukoy ng mga pastor na sa mga theology, na kahit na doon sa babae na isang makasalanan, na pangangulo niya, siya pala yun. At doon sa babae na tinatawag na nagbubuhos ng paa, doon sa ating Panginoon, siya pala yun. Pero bakit siya ang unang pinakita ng ating Panginoon? At doon, babae, noong nagtipon-tipon yung mga apostoles, nandoon din ang babae na yun. At si Maria yun. Dahil siya, mga kapatid, ay pinangga ba ng ating Panginoon? Amen? Makasalanan siya mga kapatid. Kung tutusin niya, halos batuhin na siya eh. Siya rin yun eh, na tinutukoy na may isang babaeng makasalanan at sabi niya, hindi aksaklaw dun sa kautusan, kailangang patayin. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato. Oh, siya yun. Kaya ito sa Maria mga kapatid, malaking papel to doon sa pagkabuhay. Kaya ang ginawa ni Maria, anong ginawa ni Maria? Pumunta siya at pinamalita niya na nabuhay ang ating Panginoon. Amen?
So, ganun din tayo mga kapatid. Kaya ang pagpakita ng pagka-Diyos at kapangyarihan doon sa pamagitan ni Maria at sa mga apostolis. Pero sila noon, mga apostolis, ay naghaka-haka pa nga sila, di ba? Nagpunta sila, sino bang nagnanakaw? Pakibalik naman yung katawan ng aming Panginoon. Dahil ninakaw, di ba nakiusap si Pedro na ninakaw daw lang ang kanilang Panginoon? So hindi ang nangyari noon mga kapatid ay hindi haka-haka lang sa mga apostoles kasi hindi nila naisip na ganun pala ang power na sinasabi ng ating Panginoon. Kailan nila nalaman yon nung dumating na ang panahon, yung pinag-ano na sila ng Espiritu Santo. So mga kapatid, pangalawa, nakapangyarihan, nagbigay ng buhay at yung pagkabuhay ng ating Panginoon, yung tinatawag na nagbigay ng kaligtasan mula sa kasalanan. Okay? So mga kapatid, ito yung tandaan natin. Ang sabi sa Biblia sa Gawa, chapter 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na nakakaligtas ng ating kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama ba yun? So ganun pa man mga kapatid, yung pagkabuhay, malaking bagay o malaking impluensya yan para mamulat ang ating kaisipan na hindi lang pala doon sa kamatayan na physical ang tinutukoy dito, kundi ang buhay na sinasabi nito, yung ating pananampalataya kailangan mabuhay. O, tanong ko sa inyo, buhay ba ang inyong pananampalataya? Amen? Tanungin mo sa kapatid mo, katabi mo, buhay bang pananampalataya mo? Okay, yon. Yung tanong na yan, sagutin niyo yung maayos sa inyong kaisipan at bunga doon sa inyong mga gawa. Kasi ito mga kapatid, ang kaligtasan, ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 8 hanggang 9, ang kaligtasan na binigay sa atin at doon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit gaano ka kabuti, tandaan ninyo, kahit gaano ka mapagbigay, kahit gaano ka mabuting gawa na pinapakita mo, kung hindi ka isang taong manampalataya, wala pa rin sa iyo yung kaligtasan. Alam mo batid, marami kong mga pastor doon. Hindi ko lang bagitin yung mga pangalan, pero marami silang mga pinagdaanan. May kaibigan akong pastor, alam mo ang problema niya ngayon? Nakabuntis, may anak. So halos hindi na siya makahalubilo sa mga pastor. So malaking discrimination sa kanya. Kasi mga mangyan, ang mga mangyan kasi doon, mga anong tawag yan? Mayroon silang sinasabi dyan eh. Kung sa atin pa, bigaon. Sa mga ibang maano sila. Kaya pag sinabing 15 years old, 12 years old, pwede na silang mag-asawa. Oh, di ba? Kasi nga sila ay dahil sa kahirapan ang inisip nila, makakaligtas sila doon sa pag-aasawa. Pero mas lalo silang naiipit dahil una, walang mga trabaho yung inasawa nila. Tambay lang din. Tapos umaasa doon sa mga magulang. Hindi nila naunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, Lord, bigyan mo kami ng tiis at tiyaga. Kasi sabi nga ng isang, kilala mo si Lini, na sa tagal ng pag-aatin-atin, ang sabi niya sa amin, Pastor, hindi ko talaga naunawaan. Kung kailan na tayo, ilang taon na, halos isang taon na tayo, hindi mo pa naunawaan? Ako pala, biro ako. Sabi ko, iuntog ko kaya yung ulo mo para maunawaan mo. Para bang ganun ba? Joke lang yun sa kanya. Kasi sa sobrang blanco ng kailang kaisipan, bunga ng kahirapan. Kaya nakakaawa mga kapatid. Kaya ang pakiusap ko sa lahat, ipanalangin natin sila. Pwede ba yon? Ipanalangin natin yung mga mangyan na ito, lalo na mga kapatid, yung tinatawag na mangyan na buhid. Marami kasing mangyan doon eh. May buhid, may bangon, may hiraya, at may tinatawag na hanunoo. 7 yan sila. Hindi ko alam kung ano doon. Pero ang pinakamahirap, yung tinatawag na buhid at bangon. So wala silang pwedeng, halos magnakaw na nga yan sila eh. Pero itong hanunoo, mayroon naman sana ang pero sila, may kulang talaga sila sa kaalaman. Kaya sabi ko, kailangan natin, pukusan natin ito. Kasi pagdating ng araw, baka sila pang maiwan. Di ba? Hindi natin pwede maiwan sila. Amen? Lahat gusto natin makasama ang ating mahal sa buhay. Ay parang mga anak ko na rin sila doon eh. So, ganun pa man mga kapatid, ang kahalagahan ng pagkamatay ng Panginoon, mayroon pala tayong papel. Amen? Yung papel mo, gampanan mo, at kung anong nakikita at narinig mo. Ganun ang mga apostolis eh.
pinakita ng Diyos sa kanila. Na kahit nga kahit si Tomas, di ba? Tungtuwa siya nung nalaman niya na ikaw pala yan, Panginoon, o Diyos ko. Sinasamba kita, sinasamba niya ang Panginoon. So laking bagay na kagalakan na natamo niya dahil sa isang tao na nawala at nagkaroon sila ng buhay. Amen? So nung time na mga kapatid, ang saya dahil nung pinangako ng Panginoon na hindi ko kayo iiwan, yun pala ang espiritu ng Diyos na iiniwan talaga sa kanila para magsubaybay, protection sa lahat ng anumang mangyari sa kanila. At hanggang ngayon mga kapatid, maniwala kayo, nandito ang espiritu natin. Espiritu ng Diyos. Amen? So nagbibigay ng kaligtasan yung tinatawag na pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. May mga tanong nito ano ba talaga ang ating Panginoon? Nabuhay o binuhay? So mga kapatid, ito, pinangako ng Diyos sa Isaias, noon kay Isaias, na siya po'y mabuhay. Okay? Pag sinabing mabuhay kasi, binuhay, para bang contradict doon sa paniwala ng iba. Dahil parang pinilit. So nabuhay ang ating Panginoon dahil ipinangako na. Pangatlo mga kapatid, bakit? Ano bang kapangyarihan? Ano bang pakinabang doon sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon? Pangatlo, yung sagot na niya, yung kinabukasan sa mga lahat ng mabubuhay. Amen? So ang sabi ng Juan chapter 11, buksan natin. Ang sabi doon na Juan chapter 11 verse 25-27, ang sabi nito na sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang sinumang sumasalambataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? So ito yung pangako ng Panginoon na kung hindi pala siya namatay at nabuhay, hindi siya nabubuhay, maaring hindi rin tayo mabubuhay. Pero dahil nabuhay siya, ito yung sinasabi niya na kung sino mang manampalataya sa akin, ang sino man daw mamatay ay muling mabubuhay. Okay? So ibig sabihin, hindi lang pala buhay pala na buhay na inaasam natin kasi dalawang buhay . Puro ito buhay na walang hanggan. Okay? Ang tanong ko sa inyo, yung dalawang buhay na walang hanggan, mamili kayo, saan kayo diyan? Kasi sa impyerno, buhay na walang hanggan din, di ba? Sa langit, buhay na walang hanggan. Kaya doon natin fokusin ngayon. Gusto natin buhay na walang hanggan sa langit, talagang gawin mo yung bang buhay na walang hanggan sa langit. Pero kung buhay na walang hanggan, kaya sabi na ito, sabi ng mga pastor, sabi sa mga ngaral na it's your choice. Amen? Tama ba yon? Na kung saan ka, napapahama ka, pinili mo yan eh. Maraming mga pagkakataon na pinangako sa atin ng Panginoon. Binabasa natin, minumino natin, at bandang huli, napapahamak tayo kasi iniwan natin yung pangako ng Panginoon. Ngayon pa lang mga kapatid, sa challenge ko sa inyo, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Alam mo bakit? May mga prediction na ang Pilipinas nga eh. Lalo na Metro Manila. Kaya sabi ko nga, kung ang Los Angeles, yung California, akala ko nga yung pagkakataon na nasunog, parang simple lang. Pero nakita ko video, para talagang hindi talaga kapanipaniwala. Pero bakit may lumabas na apoy, di ba? Pangalawa, yung Thailand. Kaya kinukumusta ko na lindol na 8.4 yata. Kalakas. At ang 100,000 din ang nangamatay at nawawala. So sabi ko nga talagang pagdating naman dito sa Korea, ano ba sa Korea? May din. May lindol din. Asunog. Nagkuan din. Sunog din yung mga kuan din doon. Parang sa kuan. So, yan ang palatandaan mga kapatid na malapit nang dumating ang Panginoon. Paano na kung mangyari ito sa Pilipinas? Di ba? Saan tayo pupulutin? Kaya ito ng pagkakataon eh. Ito, minumunay-munay natin ito. Sa tuwing tayo po'y dumating ang panahon, punto na ang ating Panginoon, yung mahal na araw, di ba? Nandun tayo, ang iba, kaya nga galit yung iba na mayroon kayong mga kasayahan, ang iba naman, tinatawag nyo, nagmulay-mulay, nagpasting, nagpenitensya, samantalang iba, karamihan, nandoon sa swimming pool, nandoon sa
Saan ba yon? Di ba? So marami mga gimmick ang mga tao. Hindi natin inisip na napaka-importante pala din ito na pagmuni-muni din ang salita ng Panginoon. Pwede naman tayong mag-gimmick din sa ibang mga araw, pero ito kailangan natin hahalagahan din. So pangatlo mga kapatid, so yun sagot niya yung kinabagasan ng mga nabubuhay. Kaya huwag tayong mag-alala kung tayo po'y nasa Panginoon dahil kung tayo po'y mamatay, muli tayong mabuhay at dalhin tayo sa ating Panginoon. Pang-apat, ito'y nagbibigay ng pagbabago at kapangyarihan sa mga mananampalataya. Amen? Kaya pagdating ng pagkabuhay ng ating Panginoon at nandoon nakaluklok na, malaman natin na, Lord, salamat, binabago mo ako. Di ba? Dahil sa kanyang pagkabuhay, ikaw po'y nagkaroon ng paglago. Okay? Ano ba yung paglago na yon? Sa iyong pananampalataya. Amen? Mananampalataya ka na may paglago dahil naniniwala ka at ikaw po naniniwala na ang Diyos nagpakamatay at nabuhay para lang sa'yo. Amen? Sino bang taong magagawa niyan? Kahit nga nagpapako doon, nagagalit nga yung sinakyan niya yung cross. Kita niya, sinipa niya. Di ba? May isa pa na nakitulong din na pumalo. Pagtingin niya, sinuntok niya. Yun ba yung Kristo na yun? Di ba? Ginawa na nilang kuan yun, ang pagpinitensya. Pero hindi tama yun. Kasi ang gusto natin, yung linawin natin, ano bang kahalagahan o paano ba tayo? Yung paghingi lang ng tawad. Simple lang, di ba? Lord, salamat Lord, patawarin niyo ako. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan magpako ka pa sa cross. Pero bakit ano nangyari ngayon? Ginawa nilang kalukuhan ang mga bagay na yan. Kaya nga tama nga yung sinasabi ng Biblia na kahangalan sa ibang tao. Di ba ang pagkamatay ng cross? Ang ating Panginoon kahangalan. Pero para sa atin, ito'y nagbigay ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panglima, anong kahalagahan ang kapangyarihan at ito'y pinatunayan at pinagtagumpayan niya sa pamagitan ng kamatayan o ang kamatayan, di ba? At ang limitasyon nito. Okay? Kaya nga yung kamatayan, mga batid, tandaan natin pagdating ng panahon, para hindi na talaga mamatay ang tao, pati yung tinatawag na kamatayan, dadalhin yan doon sa Hades. At pati yung Hades, dadalhin din doon sa impyerno. At pati yung impyerno, dadalhin yan doon sa naglagablab na apoy na walang iba, yung tinatawag na the lake of fire. So nakakatakot mga kapatid, no? Dahil doon mga kapatid, kamatayan man, Hades, impyerno, dadalhin. Akala natin yung impyerno, yun na yung pinakalas na pwedeng puntahan ng isang tao habang doon na magtitiis. Hindi mga kapatid, hindi pa yan ang final. Ang final talaga yung tinatawag na lake of fire, na lagablab ng apoy. So doon, ito may kwento ako idaan ko na lang sa kwento unti. Bakit nasabi natin to? Nakwento to sa mga pastor Total ngayon ay politiko ito, di ba? Politiko. Okay, sino bang mga kamag-anak nito naging politisyan? Wala siguro, di ba? So mayroong isang politiko namatay. Tandaan nito, namatay siya. Dahil namatay siya, nakita sila ng San Pedro. Ang sabi ni sabi ni politiko, sabi ni Pedro, saan ka? Sa langit po. Sabi ni San Pedro, hindi. May test dito, bago ka pumunta doon. May test din kung papunta sa impyerno. Papiliin ka So, unahin mo yung impyerno. Sumakay doon sa elevator, pagdating doon, malayo pa lang, naramdaman niya malamig. Tapos, nagsigawan, may mga may magandang, pakinggan niya. Sus, pagdating doon, masaya pala dito. Ganun siya. Nandito lahat ng mga kumpari ko. Lahat ng makikilala, kaibigan ko, nandito pala. So, ngayon, ay natutuwa siya. Bumalik siya kay San Pedro. Maganda doon. Pero, hindi, kasi may isa pang test Punta ka muna sa langit. Para mamili ka nga So, pagdating sa langit kay malayo pa lang, rinig niyang husana, puro husana. Pagdating kaburing naman dito. Wala akong nakitang kaibigan. Wala akong nakitang kakilala. Kaya sabi ko, desisyon na ako. Impyerno na lang ako.
Ganon ang anong politiko. Pagdating doon kay Pedro, sabi ni San Pedro, sabi niya, nakadesisyon na ako, sa impyerno na lang ako. Ngayon, pagdating doon, sige, pagdating doon, sakay na sa elevator, pumunta ng impyerno, painit ng painit. Pinagtaka siya, hindi naman ganito kanina. Pagdating doon sa impyerno, nandun yung mga kaibigan niya na nagsigawan dahil sa sakit, sa init. Kaya ang lumapit sa kanya, Satanas, kumusta? Sabi ni Satanas. So nagtaka siya, kanina hindi naman to ganina eh. Hindi naman nangyari to kanina. Bakit ngayon? Ang sagot ni Satanas, period campaign kasi kanina. Kaya ngayon, ito na yung pinaka-last. Ito na yung pinaka-final. Ibig sabihin yung politiko na isip niya, mayroon palang period na campaign. Pagtatapos, di ba? So mga kapatid, isipin natin, sa buhay Kristiyano, mayroon palang period campaign. Okay? Mayroong period na pagkuha natin, pagpipili kung sa langit tayo o impyerno. Tama ba yun? Ngayon pa lang, pipiliin na natin. Dito pa lang, pipiliin na natin. Amen? Hindi lang yung kung saan ka na, doon ka na sa impyerno. Lord, ayaw ko dito. Tandaan mo ang pagkamatay ni Lazaro at saka yung mayaman. Saan na pinili? Wala silang, sa bagay, wala silang pinili. Pero ayon sa kanilang ginagawa, mayroon silang dapat na papupuntahan. Swerte lang si Lazaro dahil yung pulubi dahil napunta sa langit. So ganun pa man mga kapatid, i-apply natin sa ating sarili. Yung pinagtagumpayan ng ating Panginoon yung kamatayan. Kaya tayo, wala na sa atin yung kamatayan. Amen? Maniwala ba kayo? Kamatayan espiritual na tinatawag. Kaya kung kayo, yung panatilihin yung tinatawag ninyong pananampalataya at laging sisindihan yan. Ang sabi sa Kronika, laging sisindihan niyo yan. Di ba ang sabi, ang ilawan? Pag may ilawan tayo, kailangan laging nakasindi kasi laging liwanag. Kaya ganun din kayo, magliliwanag kayo. Pero kung hindi niyo sisindihan yung liwanag na yan, mga kapatid, kayo po'y napakadilim ang inyong buhay. Totoo yan mga kapatid. So gusto niyong liwanag dahil ang langit, liwanag ang langit. Ang ating Panginoon, liwanag. Gusto natin liwanag, kailangan dito magliliwanag din tayo. Amen? So siya, pagtagumpayan. At pang-anim, second to the last, yung pinagana na niya, ang spiritual na paglago at tagumpay ng bawat isa. Yung pagkabuhay pala ng ating Panginoon, nung nalaman natin, di ba para tayong alam mo yung hinihintay natin ng countdown ng New Year's? 1, 2, di ba? Talagang talon ka? Ganon tayo, no? Ang ating Panginoon na buhay, yes, Lord, nabuhay ka. Alam mo bakit, mga kapatid? Hindi naniwala ang ating kaaway nung dapat mabuhay siya. Pero bakit ginawa ng Panginoon, dapat talagang mamatay siya? Alam mo nangyari ang ating kaaway? Di ba sumigaw siya? Kasi talo na siya Wala na siyang magagawa. Kaya nga lang mga kapatid, ang ginawa ng ating kaaway ngayon, todo din siya kayod ngayon. Kaya tandaan ninyo, umaaligid-iligid siya na parang leon at anong mga biktima nito mga kapatid, karamihan mga kabataan. Tandaan niyo, doon sa Mindoro, may programa doon. Naawa nga ako sa mga kabataan doon. Mayroong tinatawag nila na nagumon sila sa cellphone, nagumon sila sa gadget na yan, at higit sa lahat din sa mga syuta-syuta nila na paglabas nila sama-sama, magulat ka na lang, pagkasunod araw, buntis na, hindi na nila akala na hindi na sila makapag-aral. So ang mga pastor doon kumikilos na. Dahil nga sa ginagawa ng mga pangyayari doon, halos gobyerno wala nang nagagawa. Kaya doon yung mga kapatid, praise the Lord na ako, isa rin akong ginagamit doon talaga. Kaya sabi ko nga, pasensya na kayo na halos hindi na ako makapunta dito kasi mayroon akong malaking ginagampanan doon. Amen? Ginamit ang iyong abang lingkod para doon. Ako sabi ko nga sarili, Lord, hindi naman ako kasing galing sa kanila. Hindi naman ako kasing matalino nila. So ang nangyari mga kapatid, bakit ginagamit nila ako? Kasi yun ang nakikita nila sa akin. May mga pastor pupunta sa akin, mayroon silang apresiasyon, na-appreciate talaga sila. Dahil una ko palang kita nila, alam mo sabi ni pastor na mga pastor doon, itong pastor na to, talagang kwento siya, naglilingkod ng Panginoon. Biro mo, sa daming pastor namin, sa daming pastor ng time na yon, sa isang gym, may magliligpit ng upuan, wala naman lang kahit isa, kahit kabataan.
Alam mo sino nagligpit? Ako nagligpit. Ako lang isa nagligpit. Kaya tumulong na lang din sila. Di ba? So, gano'n, nakikita nila na itong pastor na to, nagsumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yun ang prediction nila sa akin. Kaya salamat sa Panginoon na. At the last, ito na. Ito yung nagbibigay ng pag-asa. Okay? Pag-asa at kaligayahan. Tandaan natin, sa Diyos lang hanapin natin ang kaligayahan. Huwag kayong humanap sa katabi mo. Mabibigo ka lang. Huwag kang humanap na yung pangit gawin mong maganda. Sabi ni di ba para si kay Andrew, ang hanapin mo kahit ano paman, sino paman, basta mahal mo ang Diyos at mahalin mo kung sinong nagmamahal din sa atin. Amen? Kaya yun lang pinaka-importante. Pag-asa, nagbibigay ng kaligayahan. Kaya kung wala ang kamatayan, walang pagabuhay, wala tayong pag-asa. Amen? Kaya yung pag-asa na yan, nagbibigay sa atin ng kagalakan. Di ba masaya ka? Masaya ba kayo naglingkod sa Panginoon? O, di ba? Kasi nga, may pag-asa. Kung wala kang pag-asa, pupunta kaya dito? O, katulad ni Brother G. Di ba, Brad? Sabi ko nga, puntahan ko doon. Pinuntahan ko doon. Sabi ko, silip-silip ako. Parang sarado eh. O, di ba? Sabi ko sa anak niya, nagpakarga si RJ. Si Papa doon tulog. Puntahan mo doon. Ewan ko lang pinuntahan ka. Puntahan mo dito. So, salamat sa Panginoon dito. Amen? Palakpakan po natin. Kasi namimiss ko kayong lahat. Yun lang masabi ko mga kapatid. Tandaan natin, tayo po'y maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong magpabadjing-badjing na ngayon. Estudyante ka man, paggamit ka sa school. Amen? Ang mga estudyante doon sa kita mo kilala mo sa Bulacan, si Balauro, estudyante yan siya. Pero sa sobrang init sa kanya paglilingkod sa Panginoon, ultimong pagpunta niya, magpunta siya sa mga lugar, may dala siyang paninda para lang mabuhay. May dala siyang paninda na para lang makapag-aral siya. Pero bago siya pupunta, mangaral siya sa sasakyan. Di ba? Ganon din tayo, huwag tayong mahiya. At dahil hindi tayo kinahiya ng ating Panginoon. Okay, tayo po yung pupukot manalangin. Panginoong Diyos, salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon na kami po'y nagkikita muli ng aking mga kapatid na ito. Sabik Panginoon ang bawat isa dahil ang pagmamahal na pinaunlak mo sa amin Panginoon, bunga ng iyong pagkabuhay at pagkamatay doon sa cross o Lord ay ito po'y naipamalas na bawat isa sa amin. Salamat ng marami dahil natutunan namin o Diyos na kami po'y magmahal na katulad mo ang pagmamahal ng bawat isa. At Lord, nawa o Diyos sa bawat isa sa oras nito, may sagawa namin ang aming mga tungkulin na bilang pagtugon, bilang pagtupad, Panginoon, sa iyong kautusan, na kami po'y maging mananampalatayang may katungkulan tungo sa iyong kabanalan. Salamat ng marami o Diyos. Pagpalain mo ang iglesyang ito. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito, Panginoon, na sa kanilang pagpurpursige, sa kanilang pagsisikap, Panginoon, tungo sa kabanalan, at tungo, Panginoon, sa iyong kalultian, tungo sa buhay na walang hanggan, na kahit magkalayo o magkalagyo kami, Panginoon, nandoon, Panginoon, walang distansya, Panginoon, ang aming pananampalataya. Nagkakaisa kami sa isip, salita at sa gawa, at bunga na rin ito, Panginoon, sa aming tunay na pagpanampalataya sa iyo. Samahan niyo kami, Panginoon, kahit may hirap man, may mga pagtitiis sa aming mga buhay, alalahanin namin lagi, O Diyos, ng iyong pagkamatay sa cross ay may silbi sa aming buhay upang kami po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat ng marami, Panginoon. Ano bang nagawa namin, Panginoon, pagkakamali sa aming mga buhay, kami po iyong pagpalain. Patawarin niyo, O Diyos, ang bawat isa. Gawin mo kaming malinis sa iyong harapan. Gawin mo kaming makontinto, Panginoon, na ikaw bilang Diyos sa aming mga buhay ay sapat na, Panginoon, para kami po'y maglingkod sa iyo. Wala na kaming hahanapin pang iba. Wala na kaming hahanapin, Panginoon, upang manatili sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa oras nito, wala kaming sawa na ipanalangin ang bawat isa dahil alam namin, Panginoon, na malapit ka na rin dumating. Marami na mga kababalaghan na aming nakikita. Mga pangyari na dapat namin hindi inaasahan. Pero ngayon, Panginoon, nakikita na namin. Naramdaman na namin, O Diyos. At ang tanong namin, Panginoon, paano kung ito'y mangyayari na rin sa amin sa lugar ng Pilipinas?
Lord, maging handa kami sa iyong pagbabalik. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang challenge ko sa kanila na maglingkod kami ng tama. Maglingkod kami ng husto, Panginoon. Magpatawad kami, Panginoon, sino mang mga taong may kagalit o may galit, Panginoon, sa bawat isa. At magpasinsahan, Panginoon, at ipairal ng bawat isa ang tunay na pag-ibig ng bawat isa. At saan man kami naroon, Panginoon, maluwag sa aming mga puso na kami po'y mapaglingkuran kang Panginoon. Salamat ng marami sa oras na ito. Ang iwan ko sa kanila, O Diyos, maaaring sa sunod na araw, nandun na ako sa Mindoro. Lord, ang iwan ko sa kanila na sila po'y manatiling tapat. Manatili, Panginoon, ang lugar na ito, ang katapatan na maglingkod sa iyo. Ano mang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, mapagdaanan nila ito. At lalo, Panginoon, sa mga leaders na rito, i-bless mo sila, Panginoon, sa panguna ni Pastora Maricel, sa kanilang mga kasamahan, Panginoon, mga youth, Panginoon, mga kananayan, O Lord, mga pamilya na rito, Panginoon, maaaring mga bisita, Panginoon, maaaring mga kapitbahay, O Lord. I-bless mo sila, O Diyos. Nawa sa sunod na pagkakataon na makabalik kami rito, Lord, ang simbahang ito ay mapupuno na sa mga kaluluwa. Handa na, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Dahil kung kailan nakakabumalik at mangyayari ang lahat sa kapamaglingkod, wala ng time o panahon para kami pa'y maglingkod sa iyo. Ito ng oras, ito ng panahon para tanggapin namin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. I-bless mo ang lahat ng ito na sa araw na ito, Panginoon, ang iyong pagkabuhay. Lord, maraming salamat dahil maraming pakinabang sa amin, lalo pang higit sa lahat ang espiritual, na kailangang buhay na buhay ang aming espiritual na magpaglingkuran ka. Thank you, Lord. Salamat ng marami sa iyong pagkatiwala ang lahat. Sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus, ang lahat magsabing, Amen.